una nating pag-usapan ay itong social media post nitong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Itong Gen Z na bata pa na kongresista ay laging trending ito ngayon. At makonsider raw na parang may nilabag raw sa batas itong si Representative Barzaga doon sa video niya na nagtrending na nag-rap pa siya yung sa kay Glock 9, di ba? Sa House of Representatives mismo. Nag-video siya, nakita pa nga si si Garin, di ba? Nakita pa si Garin. So mamaya i-play natin yung video na yan at magre-react tayo, okay? Okay, ito yung main topic talaga natin ang nangyari ngayon. Main topic, patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Humarap siya sa media kanina after doon sa hearing ng kanyang budget deliberation. At marami po siyang nasabi doon Ito yung pakikinggan natin kasi nabanggit rin ang pangalang Leni Robredo. Okay? So, right after the hearing, talagang nilusob siya kaagad ng mga media at yan po ang ating maririnig ngayon at pakikinggan. This is the first time na for how many days na she's been silent, nagsalita na po siya sa media at sasagutin niya ang mga issues na nangyayari sa mga nakaraang weeks. Okay? At itong panghuli nating pag-usapan ay ipapakita ko sa inyo mismo itong si Vice President Inday Sara Duterte na tinanong kung ito na yung sa hearing kung kaano-ano ni Rineco itong si Zaldico. Yung isang representatives na yung kulot yung buhok na medyo may chubby siya. Iko rin pala yung apelyido niya. So tinanong siya ni VP Sara. Wala namang nagtatanong lang naman si VP Sara. Siguro siguro napatanong si VP Sara kasi bakit itong babaeng itong tanong sa akin parang alam naman natin nagrarally yun lagi itong batang to di ba? Nagrarally tapos galit kay VP Sara tapos yung apelyido ko sinabi ni VP Sara baka may galit ito sa akin kasi binanatan ko si Zaldico. Hindi pala, wala pala sila kaugnayan dalawa. Ito ating din mainit at intense na sagutan dito sa hearing ng budget deliberation ni VP Sara. Ipapakita natin 'yan at i-react natin ang mga pangyayari, okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay, unahin muna natin itong trending na kongresista na itong si Representative Kiko Barzaga. Heto, panoorin natin. Ikinuturing ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na inciting to sedition o pang-uudyok ng sedisyon ang ilang post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kanyang social media page kamakailan. Kabilang narito ang post ng kongresista noong September 12. Gayun din ang post nito kahapon September 15. Chairperson ng National Unity Party si Congressman Puno at dati nitong kapartido ang neophyte lawmaker na nagbitiw na rin sa pagiging House Assistant Majority Leader. Anya, hindi rin nila nagustuhan ang ginagawang pang-iinsulto ng kongresista sa cabinet members at maging sa Senate leadership. Inungkat din ng NUP chairman ng mga dating social media post. Ibig sabihin, itong mga kongresista na ito pumalag na. Kasi kung makabanat itong si Kiko Barzaga, swak na swak. Swak na swak Hindi ko naman kinakampihan si Representative Barzaga pero sa akin lang, yung takot kasi yung mga matatandang mga kongresista diyan Yung mga halik sa puwet ba, na alam naman natin na kailangan na talaga silang magsalita pero hindi sila makapagsalita. Hindi nga nila mabanggit-banggit yung pangalang Zaldico Hindi nga mabanggit-banggit yung pangalang Martin Romualdez O di isang Gen Z lang ang sinuplak. Sinuplak ng isang Gen Z. Tama rin naman para sa akin, wala namang para sa akin. This is my own opinion I don't know kung talagang may nilabag sa batas itong si Representative Barzaga pero he is just expressing kung ano yung hinanaing ng taong bayan because he is a representative, di ba? Kayong lahat diyan mga kongresista, ang mali-mali sa inyo, ang inyong dinedefend yung speaker ninyo. Yan ang mali ninyo Instead na kayo yung boses ng inyong mga constituents. Kung galit ang inyong mga constituents, galit kay Martin Romualdez, sabihin nyo dyan sa House of Representatives na galit kayo kay Martin Romualdez.
Kasi representative kayo, binoto kayo para magpresenta para sa kanila. Anong ginawa nyo? Di ba? Tiklop kayo sa bibig, takot kayo. Hindi kayo karapat-dapat sa posisyon nyo kung ganyan kayo. Oh, totoo. Alam nyo ba kung sino ang totoong representative dyan? Si Congressman Barzaga. Kasi nag-echo siya kung ano yung sentiment ng taong bayan, kung ano yung galit ng taong bayan, transfer niya sa sarili niya at nag-express siya dyan sa loob ng house. Nag-express siya dyan sa loob. Anong mali doon? Di ba? Ito yung totoong congressman, totoong representative nga. Kayo diyang mga kagaya ni Ridon, sino pa dyan, yung mga tuta ni Martin Romualdez, hindi kayo representative. Because you are defending the person that is the most hated now in the Philippines. Di ba? Sana yung pagiging representative ninyo. Dinidefend ninyo yung taong maraming nagagalit? Hindi. Ang hirap sa inyo, hindi na kayo mananalo sa next election. Why? Because you are not representing for the people. You are representing for the tambaluslos. Magprangkahan na tayo dito. Ni Congressman Barzaga na malalaswa, gayon din na magarbong pagpapakita ng kayamanan. Busod nito, plano na nilang dating picture na yan, ngayon pa kayo nagdadakdak na nag-ingay na itong si Barzaga? ng ethics complaint laban kay Congressman Barzaga. Even if I know, and many of us believe he is not well, we believe he still must be called account for his behavior because otherwise, then there will be a double standard. That is the behavior of the Filipino ngayon. Dahil, kayo rin, hindi man yan maggaganyan si Barzaga kung hindi lang balasubas yung mga leader nyo dyan. Totoo. Diba? There will be a standard for those that are not well, like him, and another standard for those like us who are well but will be held to account for this kind. Kasi, si Barzaga kasi sir, hindi siya halik sa puwet. Kayo yung hindi well. Kasi halik kayo sa puwet eh. Yun ang kaibahan nyo. Behavior. One standard, everybody. If you're in Congress, you're presumed sound of mind. Halata itong taong to na sarado ang isip. Yun lang ang masasabi ko dyan. Kahapon habang may sesyon sa plenaryo ng Kamara, nakuhanan ng video si Representative Barzaga na nag-iikot at nakikipagkamay sa mga kongresista. Sa kanyang social media post, kumanta pa ito habang dumadalo sa sesyon. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Diba? Ayon kay Representative Puno, nangangampanya umano si Congressman Barzaga. What's wrong with that? Kumakanta lang naman siya. That's freedom of expression. He is not disrespecting the House of Representatives. He is not disrespecting sa Senate, sa Speaker. He was just singing the truth. At sinabi magpabago. Anong mali doon? Di ba? Kung natamaan kayo sa kanyang kanta at kung natamaan kayo sa mga pinagsasabi niya, it only shows that wala kayong pakialam kung ano rin ang hinanaing ng taong bayan. Nag-echo lang siya. Kung ano yung isinisigaw sa labas ng taong bayan, yun rin ang ipinakita niya sa inyo. Kung hindi nyo yan matanggap-tanggap, wag kayong magkongresista dyan. Huwag kayong mag-representative dyan. Ganyan na po kagalit ang taong bayan sa inyo. Para maging House Speaker, pumasok din ito sa kwarto ni House Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan. Tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I am running for Speaker. Ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Nagulat lahat doon. Wala naman nag-react masyado. Si Majority Leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. Dito, kung kagagaling ko lang sa session sa plenary, umiikot siya ngayon, is campaigning to be Speaker. And sinasabi niya, he is going down to declare all seats vacant. Mga ganyan-ganyan. Kung anong sinasabi niya na, wag kang wag niyong minamaliit itong taong ito, baka manalo yan. Di ba? Wag mo mamaliitin, baka marami na rin galit dyan kay Speaker. For us who are there, di gawin mo yung gagawin mo, pero parang wala sa lugar, parang hindi dapat action. Hindi sir, hindi man yung wala sa lugar. Kung ang tao walang nilalabag sa batas, walang mali doon. Anong nilalabag niya? Wala man siyang nilalabag. Hindi mo naman na-mention na, wala kang na-mention na may nilabag siya. So wala kayong masabi doon. He was just being frank. Na mga... O baka hindi niyo matanggap kasi bata pa. Hindi na kasi makaintindihan ang bata at saka matanda. Iba kasi yung pamamaraan ngayon ng mga
bata eh. Congressman na maayos ito. Giit pa nito, may pauna na umanong babala sa kanila ang ina ni Congressman Barsaga na si Dasmariñas Cavite Mayor Jenny Barsaga. Anak din ng kongresista ng yumaong mambabatas na si Elpidio P.D. Barsaga na naging presidente ng NUP. But then si Mayor Jenny called up our Deputy Sec Gen and told him, huwag niyong bigyan ng maraming assignment yan kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Batay sa rules ng Gina-judge nyo kaagad. Yun ang mali ninyo. House of Representatives, maaaring patawan ng parusa ang sino mang miyembro nito sa pamagitan ng rekomendasyon ng ethics panel, posibleng pagsabihan ng House member o kaya naman ipatawan ng suspension o expulsion. Sa isang social media post, iginiit naman ni Congressman Barsaga na nagkakamali si Congressman Puno at siya ang nananawagan ng kapayapaan. Malayo rin umano si Representative Puno sa karaniwang mamamayan kaya hindi nito naiintindihan kung hanggang saan kayang lumaban ng isang inaaping mamamayan para sa katarungan. Rosa Licos. Hindi naman ang gugulo, di ba? Anong mali diyan? Hindi lang nyo matanggap-tanggap. Yun lang ating mga comment dyan. Punta tayo kay VP Sara. Ha? Ito yung media interview pagkatapos ng hearing ng budget deliberation. Ito tayong nakuha na updates dito sa media interview ni VP Sara after the budget deliberation. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mismong budget deliberation dito ni Kulot ko. Ito si Rene ko. Tanong ng tanong eh. Parang wala sa hulog yung mga tanong. Ito naman yung laging nagrarally against sa mga Duterte. Wala naman itong ginagawang mabuti sa Pilipinas kundi Duterte lang ng Duterte ang gusto nilang patalsikin. Kahit nga irrelevant yung mga ipinaglalaban nila, laban lang sila ng laban. So yun po nakikita nyo kung gaano po ka straightforward yung answers ni VP Sara at ako po ay naaawa at natutuwa dito kay Rene ko na wala naman siyang nakuha na kasalanan ni VP Sara dito, di ba? Wala siyang nakuha. So, iyak ka na lang. Yun ang post ko, iyak ka na lang. Pilit nyo kasing ipinamukha sa taong bayan na may kasalanan si VP Sara, matinong nagtatrabaho yung Vice President na yan. And that will be the future President.